Mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal muli na namang hinaras ng China Coast Guard at binomba na naman ng water cannon. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye at bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Isa na namang panibagong dangerous maneuver at panghaharas ang ginagawa ng mga barko ng China sa West Philippine Sea laban sa mga barko ng Pilipinas, kung saan sa pinakahuling resupply mission ng PCG sa Ayungin Shoal, pinalibutan ng 4 na mga barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard. Sa bidyong inilabas ng PCG, makikita ang 4 na mga barkong pumapalibot sa isang barkong nasa gitna. 3 sa barkong nakapalibot ay ang fishing militia vessels ng China at ang isa ay ang barko ng mismong China Coast Guard at ang nasa gitna ay ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Naganap ito habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang ating mga barko. Ang barkong nasa gitna kapatid na napapaligiran ng 4 na barko ng China ay ang BRP Cabra. Kabahagi ito ng resupply mission kasama ang iba pang mga barko ng PCG katulad ng BRP Sindangan, ang mas malaking offshore patrol vessel na BRP Melchora Aquino, ang resupply vessel na Unay sa Maywan at ang ML Kalayaan. Ayon sa ulat, naganap ang panghaharang ng mga barko ng China sa BRP Cabra malapit na mismo sa Ayungin Shoal pasado alas 7 ng umaga kahapon November 10. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi pa riyan nagtapos ang kabulastugan na pinaggagawa ng China sapagkat binomba na naman umano ng water cannon ng isang China Coast Guard vessel 5203, ang ML Kalayaan at Unay sa Maywan. Maliban sa pagbomba ng water cannon, nalagay din umano sa panganib ang 2 barko dahil dinikitan sila at animoy gigit-gitin ng mga barko ng China. Ngunit sa kabila nito, nakalusot at matagumpay pa rin na nakarating ang 2 resupply ship sa BRP Sierra Madre. Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, ang katwiran ng China Coast Guard illegal daw ang mga pinaggagawa ng mga barko ng Pilipinas sa kadahilan ng pumasok umano sa kanilang katubigan ng walang paalam ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Mariin ding nananawagan ng China sa Pilipinas na itigil na ang panghihimasok sa kanila umanong teritoryo. Nangako din ng mga ito na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga aktibidad sa naturang karagatan para mapangalagaan ang kanilang soberanya at mga karapatan sa lugar. At tulad ng dati kapatid, kinundi na ulit ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panghaharas ng China. Tinawag nila itong unprovoked acts of coercion at dangerous maneuver laban sa mga barko ng Pilipinas. At tulad ulit ng dati, naghain na raw ng protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing kaugnay sa nangyari. At sa pamamagitan ng DFA, hiniling na ring paalisin ang mga Chinese vessel sa Ayungin Shoal. Alam nyo mga kapatid na kailang protesta na ang Pilipinas sa mga gantong gawain ng China. Pero kita naman natin hanggang sa ngayon inuulit-ulit lamang nila ang kanilang mga ginagawa. Hindi talaga uubra sa China ang ganito lang na mga hakbang laban sa kanilang mga pambubuli sa West Philippine Sea sa kadahilan ng wala naman talaga tayong ibang magagawa kundi ang makiusap lang sa kanila ng paulit-ulit. Kakaibang taktika ang ginagawa ng China. Nasa sakop at nakokontrol nila ang mga teritoryo ng Pilipinas nang hindi naglilikha ng digmaan. Wala ring magagawa dito ang Amerika at hindi rin natin mapapasok sa sigalot na ito ang kanilang puwersa dahil ang napagkasunduan ng Pilipinas at Amerika hinggil sa Mutual Defense Treaty ay kung gagamitan na ng China ang Pilipinas ng armadong pag-atake, tsaka sila papasok at makikialam.
Pero kung haharangin lang ng China ang ating mga barko at gagamitan ng water cannon, malabong makikialam ang Amerika. Sa usaping West Philippine Sea at South China Sea, habang hindi inaatake ng China ang Pilipinas gamit ang kanilang mga armas, walang magagawa rito ang Amerika. Ang tanging papel lamang ng US sa mga karagatang ito ay maging bukas sa lahat o magkaroon ng freedom of navigation ang mga sasakyang dagat na siyang naaayon sa international na batas at mapigilan ng China na makontrol ang buong South China Sea. Alam na alam ng China ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayaw din ng mga ito na mapasubo sa US dahil paniguradong papatulan talaga sila kung magkataon. Kaya imbis na gumamit ng armas para sakupin ang karagatan ng Pilipinas, ang ginagawa ng China ay magpadala ng maraming mga barko ng Coast Guard, Navy at militia para pantaboy. Batid kasi nila na maliliit at kakaunti lang ang ating mga barko at wala tayong nikatiting na kakayahan na labanan sila. Sa totoo lang kapatid, hindi na maawat ng Pilipinas ang China hinggil sa mga inaangkin nitong teritoryo na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ang mga pambubuli na ito ay paulit-ulit lang talaga nilang gagawin hanggat hindi nila nakikita at nararamdaman na mayroong pangil ang pagbabantay na ginagawa ng Pilipinas sa mga teritoryo nito. Ilang beses na tayong binomba ng water cannon pero ni minsan wala silang natatanggap na ganti mula sa mga barko ng PCG. Naroon na gumamit pa sila ng laser para pangtaboy sa ating mga barko at ang pinakamasaklap ay yung dumating na sa punto na talagang binangga ang barko ng Pilipinas. Sa international na batas na ipanalo ng Pilipinas ang mga teritoryong kiniklaim ng China na nasa loob ng ating EEZ. Pero ang malaking problema, maliban sa hindi kinikilala ng China ang naging desisyon ng batas, nakita din nila na hindi kayang tapatan ng Pilipinas ang kanilang puwersa kaya hindi nila isinuko ang naturang mga teritoryo at patuloy ang kanilang pagsasagawa ng agresibong mga aksyon. Samantalang ang Amerika at United Nations ay wala namang naging hakbang maliban sa paghihintay kung kailan magsasagawa ng armadong pag-atake ang China sa Pilipinas bago sila susuporta. At syempre ang suportang iyon ay walang iba kundi ang armas at intelligence na sa bandang huli ang bansa at karagatan din natin ang magiging sentro ng bakbakan. Wala na tayong magagawa kapatid kung hahantong sa digmaan ang mga pambubuli ng China. Wala naman talagang ibang paraan kung hindi talaga kikilalanin ng mga ito ang international na batas. Bagaman sinasabi ng ating gobyerno na sisiguraduhin nilang hindi aabot sa digmaan ang mga tensyon sa West Philippine Sea, pero hanggat hindi natin papalagan ang China, wala talagang mangyayari. Maaring hindi nga talaga ito hahantong sa giyera kung patuloy lang tayong magprotesta sa China at sabihin kinundi na ang kanilang mga ginagawa. Ngunit sa kabila niyan, tuloy-tuloy at walang katapusang pambabalahura ang mararanasan ng PCG at maging ng ating mga mangingisda sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!